Shalom everyone! Kumusta po ang bawat isa? Muli tayo po ay nagpapatuloy na makinig at magbasa ng salita ng Panginoon. At nandito na po tayo sa John chapter 18. So excited po ako dahil malapit na po tayong matapos sa Book of John. So glory to God! Muli, yung paalala po natin, the more we know about Jesus Christ, the more na naiiwan po natin yung dating buhay po natin at nakikita po natin yung bagong buhay na ipinagkaloob niya sa atin. Amen? Mas minamahal po natin yung bagong buhay at mas hinahanap po natin ang salita ng Panginoon dahil sa Panginoong Hesukristo. So maraming rason para tayo po ay magpatuloy dahil alam na natin kung sino ang Panginoong Hesukristo sa ating buhay. For a few days, napag-usapan po natin yung pananalangin ng Panginoong Hesukristo. At ngayon naman, pag-usapan po natin yung pagdakip ng ating Panginoong Hesukristo. So very dramatic ngayon ang ating matutunghayan. So malapit na malapit po talaga tayo sa katotohanan dito sa Book of John. So basahin ko po dito, sabi niya dito, ang pagdakip kay Jesus. Pagkatapos ng panalangin ito, umalis si Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Tumawid sila sa batis ng Kidron at pumasok sa isang halamanan doon. Amen? So pagkatapos doon siguro doon sa mostly doon sa Mount Olive nananalangin ang Panginoon. So tumawid po sila doon sa halamanan, part ng Gethsemane. So alam ng taksil na si Judas ang lugar na iyon sapagkat doon madalas magpunta si Jesus at ang kanyang mga alagad. Pumunta doon si Judas kasama ang ilang pinuno ng mga bantay sa templo at isang grupo ng mga kawal Romano na padala ng mga punong pari at mga parasiyo. May dala silang mga lampara, ilawan at sandata. Alam ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa kanya, kaya't sila'y sinalubong niya at tinanong, sino ang hinahanap niyo? Si Jesus na taga Nazaret, sagot nila. At sinabi niya, ako si Jesus. Kaharap nila noon si Judas na nagtaksil sa kanya. Nang sabihin niyang ako si Jesus, napaurong sila at natumba. Amen? So napaurong po sila at natumba po sila. So nakita po natin talaga dito na kahit hindi pa po siya namatay is makapangyarihan po siya. Umurong po sila at natumba. So muli siyang nagtanong, sino nga ba ang hinahanap ninyo? Si Jesus na taga Nazaret, sagot nila. Sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyong ako si Jesus. Kung ako ang hinahanap ninyo, hayaan ninyong umalis ang mga taong ito. Sa gayon, natupad ang kanyang sinabi, Ama, walang mapapahamak kahit isa sa mga ibinigay mo sa akin. Verse 10, binunot ni Simon Pedro ang kanyang tabak at tinaga ang tainga ni Malchus sa isa sa mga alipin ng pinakapunong pari ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus kay Pedro, ibalik mo sa lalagyan ang iyong tabak. Dapat kong danasin ang paghihirap na ibinigay sa akin ng Ama. So, ayan. So, sabi ng Panginoon, ibalik mo ang inyong tabak sa kinalalagyan. Dapat kong danasin ang ipinagkaloob ng Ama sa akin. Amen. So, in-emphasize ng Panginoon dito na hindi mo pwedeng iligtas ako or i-protect ako. Ako ang magpo-protect sa iyo. Kaya ibalik mo ang inyong tabak. O, diba? Ang Panginoon ang magliligtas po sa atin. Ang Panginoon ang magpo-protect po sa atin. Di po ba? Kagaya ni Uza, yung humawak doon sa Ark of Covenant, doon sa Old Testament na muntik nang mahulog yun. Pero hinawakan po niya. So, ibig sabihin, ganda yung intention ni Uza para hindi mahulog. Pero Ark of Covenant yun. Yun yung symbolize ng Panginoon sa kanila before. Hindi dapat sino-sino ang hahawak doon. Kaya, hayaan mong mahulog kung mahulog kasi Diyos ako, kaya kong iligtas ang aking sarili. Oh you, I will be the one to protect you. I will be the one to save you. Dinakip nga si Jesus at ginapos ng mga bantay sa templo at mga kawal na Romano na pinamumunuan ng isang kapitan. Siya ay dinala muna kay Anas na biyanan ni Caiphas, ang pinakapunong pari ng taong iyon. Si Caiphas ang nagpayo sa mga pinuno ng mga Hudyo na mas mabuti para sa kanila na isang tao lamang ang mamatay para sa bayan. Yan, so dinakip na po nila ang Panginoong Hesukristo at sinabi niya dito sa 15, sumunod kay Jesus si Simon Pedro at ang isa pang alagad. Ang alagad na ito ay kilala na pinakapunong pari, kaya't nakapasok siyang kasama ni Jesus hanggang sa patio ng bahay ng pinakapunong pari.
Naiwan naman si Pedro sa labas ng pintuan, kaya lumabas ang alagad na kilala ng pinakapunong pari, kinausap ang dalagang nagbabantay sa pinto at pinapasok si Pedro. Si Pedro tinanong ng dalaga, "Hindi ba't isa ka sa mga alagad ng taong iyan?" "Hindi," sagot ni Pedro. So dito na po dininay ni Pedro ang Panginoong Hesukristo. So maginaw noon, kaya't nagsiga ang mga utusan at ang mga bantay at nagumpukan sila sa paligid ng apoy upang nagpainit. Nakihalo sa kanila si Pedro at nagpainit din. So during winter ito kasi malamig. So sabi niya dito sa 19, so tinanong si Jesus na pinakapunong pari tungkol sa kaniyang mga alagad at sa kaniyang mga itinuturo. Sumagot si Jesus, "Hayagan akong nagsasalita sa madla at lagi akong nagtuturo sa mga sinaguga at sa templo na pinagtitipunan ng mga Hudyo. Wala akong sinabi ng palihim. Bakit ako ang tinatanong ninyo? Ang tanungin ninyo ang mga nakarinig sa akin. Alam nila kung ano ang sinabi ko." So pagkasabi nito, sinampal siya ng isa sa mga pinuno ng mga bantay na naroon. "Bakit mo sinasagot ng ganyan ang pinakapunong pari?" tanong niya. So sumagot si Jesus, "Kung may nagawa akong masama, patunayan mo. Ngunit kung totoo ang sinabi ko, bakit mo ako sinampal?" So matapos ito, si Jesus ay nakagapos pa rin na ipinadala ni Anas kay Caiphas ang pinakapunong pare. Habang nagaganap ito, si Simon Pedro ay patuloy na nagpapainit sa tabi ng apoy. Siya ay tinanong ng mga naroon, "Hindi ba't alagad ka rin ng taong iyan?" "Hindi," kailan ni Pedro. So tinanong naman siya ng isa sa mga utusan ng pinakapunong pari ng mga Hudyo at kamag-anak ng lalaking natagpasan niya ng tainga, "Hindi ba ikaw ang nakita kong kasama ni Jesus sa halamanan?" So muling ikinailan ni Pedro at narinig na tumilaok ang manok. Amen. So dito yung ikinaila ni Pedro ang Panginoong Hesukristo at na tupad yung sinabi ng Panginoon na ididinay po niya ang Panginoong Hesukristo at pagkatapos noon ay makakarinig po siya ng tilaok ng manok. So naganap na po dito. So sometimes ganun po din tayo, no, kahit gaano paglalaban kita, susunod ako sa iyo, pero pag darating yung pagsubok pala ay wala na. Hindi na natin pinaglalaban ang pananampalataya po natin, kundi nagiging weak po tayo. Dinala si Jesus kay Pilato. Maaga pa nang dalhin si Jesus sa palasyo mula sa bahay ni Caiphas, hindi pumasok ang mga pinuno ng mga Hudyo sa palasyo upang sila'y huwag maituring na di karapat dapat kumain ng hapunang Pampaskwa. Kaya't si Pilato ay lumabas sa palasyo at tinanong sila, "Ano ang paratang ninyo laban sa taong ito?" Sila'y sumagot, "Hindi po namin siya dadalhin sa inyo kung hindi siya gumawa ng masama." Amen. So sinabi nila na hindi po namin siya dadalhin sa iyo kung hindi po siya gumawa ng masama. So sinabi sa kanila ni Pilato, "Dalhin ninyo siya sa hatulan ayon sa inyong batas." Subalit sumagot ang mga Hudyo, "Wala po kaming kapangyarihang humatol ng kamatayan kanino man." Sa gayon, natupad ang sinabi ni Jesus nang ipahawatig niya kung sa anong paraan siya mamamatay. Amen. So dinala si Panginoong Hesukristo sa authority ng Romano dahil wala pong karapatan ang mga Hudyo na pumatay. Kaya po nila dinala ang Panginoong Hesukristo sa kamay ng mga Romano. So Pilato ay pumasok ulit sa palasyo at ipinatawag si Jesus, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" tanong niya. Sumagot si Jesus, "Iyan ba'y sarili mong palagay o may ibang nagsabi?" Sabi niya, tugon ni Pilato, "Hindi ako Hudyo. Ang mga kababayan mo at ang mga punong pari ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginagawa mo?" Sabi niya dito. Sumagot si Jesus, "Ang kaharian ko'y hindi sa daigdig na ito. Kung sa daigdig na ito ang aking kaharian, ikipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi na ipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi na daigdig na ito ang aking kaharian." Amen. So sinabi ng Panginoong Hesukristo na hindi ako taga dito sa sanlibutan. Galing ako sa langit para pumasok dito sa mundong ito. Hindi dito ang aking kaharian. Kaya kung dito ang kaharian ko, pinaglaban sana ako ng mga alagad ko or pinaglaban sana ako ng mga Hudyo.
Pero hindi dito ang aking kaharian. Naparito ako para maghari, sabi ng Panginoon. So ito po yung dahilan kung bakit ako maghahari dito. Ito po yung dahilan kung bakit ako naging tao, sabi ng Panginoong Hesukristo. Kaya naintindihan ni Pilato iyon. Kaya sumagot siya, kung gayon, isa kang ang hari, sabi ni Pilato. So sumagot si Panginoong Hesukristo, ikaw na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako pinanganak at naparito sa daigdig upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Tanong ni Pilato. Amen? So sinabi ng Panginoon dito, ito ang dahilan kung bakit ako naparito. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. So tinanong ni Pilato yon. Ano ba ang katotohanan? Tanong ni Pilato. Pero umalis po siya. So iyon po yung dapat sana pinakamahalaga na sagot ng Panginoong Hesukristo. O yun na po yung opportunity na malaman ni Pilato ang katotohanan pero umalis po siya. So sometimes ganun po tayo. Kahit nasa atin na yung katotohanan pero hindi pa natin nalalaman. Wala po tayong willingness, wala po tayong interest na malaman ang katotohanan kahit maraming paraan ang ginagamit ng Panginoon para malaman po natin ang katotohanan pero hindi po tayo nagkaka-interes kagaya ng mga pari, kagaya ng mga pinuno dito. Tinanong po niya si Panginoong Hesukristo, ano ba ang katotohanan? Pero umalis po siya, lumabas po siya. Ayun po yung napakahalaga na sasagutin po sana ng Panginoon. So sabi niya dito, pagkasabi nito, muling lumabas si Pilato. O you see, Pilato at sinabi sa mga Hudyo, wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Ngunit ayon sa inyong kaugalian, dapat akong magpalaya ng isang bilanggo sa pista ng Paskwa. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Sabi po niya. So maganda sana yung tanong niya kay Panginoong Hesukristo, pero mas pinili po niyang lumabas at tanungin ulit ang mga Hudyo na nandoon sa labas. Nasayang yung opportunity at hindi po natin ito din napapansin. Sometimes tayo din, lagi po nating sinasayang ang opportunity na maunawaan ang salita ng Panginoon, na mapakinggan ang salita ng Panginoon, na maunawaan ang katotohanan para alam po natin ang katotohanan, but we miss the opportunity. Kagaya tayo ng mga taong ito. Malapit po sila sa Panginoong Hesukristo. Malapit po sila sa kaharian ng Panginoong Hesukristo. Kinakausap po nila ang Panginoong Hesukristo and yet they don't understand. Ganon din po tayo sometimes. We don't priority how we can understand the Word of God. We can't priority. Wala po tayong interes kung paano po natin maiintindihan ang salita ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. So nakikinig daw kay Panginoong Hesukristo ang sinuman ang nasa katotohanan at ang katotohanan ay ang salita ng Panginoon. Ang katotohanan ay ang Panginoong Hesukristo na siya yung nagbigay ng katawan po niya para tayo po ay maligtas na naging tao. To believe that He is the Lord and Savior sa ating buhay. Kaya hindi po nating paghiwalayin yung Lord and Savior. Tinanong ni Pilato kung sino po ang papalayain po nila, pero ang pinili ng mga tao ay ang si Barrabas na isang tulisan. So dito sa 19, kasi continuation po niya, itutuloy po natin. Kaya't pinakuha ni Pilato si Jesus at ipinahagupit. Ang mga kawal ay kumuha ng sangang matinik. Ito masakit ito kasi nakita ko yung tinik na inilagay sa ulo ng Panginoong Hesukristo. Kahoy ito pero sobrang matinik. So napakasakit yun. Ginawa itong korona at ipinutong kay Jesus. Siya rin ay sinuutan nila ng balabal na kulay obi at bawat isa'y lumapit sa kanya at patuyang bumabati, mabuhay ang hari ng mga Hudyo. At kanilang pinagsasampal si Jesus, He don't deserve it. So lumabas muli si Pilato at sinabi sa mga tao, ihaharap ko siya sa inyo upang malaman ninyo na wala akong makitang kasalanan sa kanya. At inilabas nga si Jesus na may kurunang tinik at balabal na kulay ube. Sinabi sa kanila ni Pilato, sige, pagmasdan ninyo siya. And so ito namang si Pilato, imbis nga alam po niya na hari ang Panginoong Hesukristo, ay mas pinili po niya ang mga tao. Amen. Hindi po niya pinandindigan ang kanyang nalalaman na katotohanan. Pero
hindi kasi niya tinuloy yung pagkilala about the truth. Pagkakita sa kanya ng mga punong pari at ng mga bantay, sila'y nagsigawan, ipako siya sa krus. Oh my God, ipako siya sa krus. Sinabi ni Pilato, kunin ninyo siya, bahala kayong magpako sa kanya dahil wala akong makitang kasalanan sa kanya. Amen. So kahit alam po niya na wala po yung kasalanan ang Panginoong Hesukristo, so wala din po siyang ginagawa. Sumagot ang mga Hudyo, ayon sa aming kautusay, nararapat siyang mamatay sapagkat siya nagpapanggap na anak ng Diyos. Hindi po nila naintindihan na ang Panginoong Hesukristo ay Messiah. So, ang marinig niya ang sinabi nila, lalong natakot si Pilato. Amen? Alam ni Pilato ito, muli siyang pumasok sa palasyo at tinanong si Jesus, taga saan ka ba? Subalit hindi tumugon si Jesus. Muling nagtanong si Pilato, ayaw mo bang makipag-usap sa akin? Hindi mo ba alam na may kapangyarihan akong palayain ka o ipapako sa krus? So alam ng Panginoon ang mangyayari. Sumagot si Jesus, magagawa mo lamang iyan sapagkat ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang kapangyarihang iyan. Kaya't mas mabigat ang kasalanan ng nagdala sa akin dito sa harapan mo. So mas mabigat yung kasalanan ni Judas Iscariote na siyang nagpadakip kay Panginoong Hesukristo. Grabe no? Nang marinig ito ni Pilato, lalo niyang hinangad na palayain si Jesus. Ngunit nagsigawan ang mga tao, kapag pinalaya mo ang taong iyan, hindi ka kaibigan ng emperador. Ang sinumang nagpapanggap na hari ay kalaban ng emperador. Amen? So tinakot po nila si Pilato. Kaya pagkarinig ni Pilato sa mga salitang ito, inilabas si Jesus at siya ay umupo sa hukuman sa dakong tinatawag na plataforma. So Gabata sa wikang Hebrew, Gabata. So araw noon ng paghahanda sa Pasko at mag-aalas 12 na ng tanghali, sinabi ni Pilato sa mga Hudyo, narito ang inyong hari. Sumigaw sila, patayin siya, patayin siya. Ipako sa krus. Oh my God. So ipapako ko ba sa krus ang inyong hari? Tanong naman ni Pilato. Sumagot ang mga punong pari, wala kaming hari kundi ang emperador. Amen. So kaya't ibinigay sa kanila ni Pilato si Jesus upang siya'y maipako sa krus. Amen. So ito po yung history ng Panginoong Hesukristo dito sa chapter 18 na ipinadakip ni Judas Iscariote at ito nga po yung nangyari dito sa chapter 18 at matutunghayan po natin yung pagkapako po niya sa susunod na chapter. And I hope na mas nauunawaan po natin. And I hope na mas nakikita po natin yung sacrifice ng Panginoon sa atin. At mas naniniwala po tayo na ang Panginoong Hesukristo ay naghirap po sa atin, ipinako po sa krus dahil sa atin. Kung puso niyang tinanggap iyon para lang po sa atin. Kaya huwag po tayong gumaya dito sa mga pinuno dito. Kaya gaya ng Pilato, kagaya ni Caiphas, kagaya ni Anas na malapit po sila sa kaharian ng Panginoong Hesukristo. But wala po silang interes na makilala or makatutunan yung katotohanan. And a lot of people na ganun dito sa mundong ito na kahit alam po nila ang Panginoong Hesukristo ay tagapagligtas, ang Panginoon, pero wala po silang interes na makilala ang Panginoon. I hope and pray na lahat po tayo ay matagpuan yung katotohanan na magpapalaya po sa atin at ang katotohanan ay ang Panginoong Hesukristo na siyang nagligtas po sa atin. Amen. So glory to God once again. See you again to the next chapter at iniimbitahan ko po kayo sa aming gawain every Monday sa SFC OFW. Kung OFW ka po ay pwede ka pong mag-join po sa amin. At kung ikaw naman po ay hindi OFW pero willing ka po na mag-join po sa amin ay welcome na welcome po kayo. Mag-download lang po kayo ng Gmeet kasi yun po ang gagamitin po natin. Pwede po kayong magtanong and ayan, so I hope kita-kita-kits po tayo doon dahil every Monday 5 PM Pilipinas ay nandoon po tayo. I hope na magkita-kita po tayo doon. As I've said a while ago, magkaroon po tayo ng interes na makilala pa po ang salita ng Panginoon dahil ito po yung napakahalaga sa ating buhay at ito po yung nagpapalaya po sa atin. Amen? So huwag po tayong gumaya sa mga tao na kagaya ni Caiphas, kagaya ni Pilato na malapit na sila, kaharap po nila ang Panginoong Hesukristo but they don't have interest to know about the truth.
Although may knowledge po sila at lahat tayo may ganitong knowledge that Jesus Christ is Lord, we don't have interest na magpasakop sa ating Panginoong Hesukristo. So, magkaroon po tayo ng interest. So, i-download nyo na po yung Gmeet at kita-kits po tayo doon sa Gmeet every Monday. So, once again, glory to God and shalom shalom. Bye!